Sa loob ng nakalipas na 2 linggo, mas lalong uminit ang sitwasyon sa gitnang silangan dahil sa tapatan ng Iran laban sa United States at Israel. Hindi na lang ito simpleng banggayan sa balita dahil tinutuunan ng Iran ang kanilang banta na tatambakan ng mga naval mines ang makipot na lagusan ng Strait of Hormuz. Napakadelikado ng hakbang na ito dahil anumang barko na dadaan dito, lalo na ang mga civilian vessels na nagdadala ng supply, ay pwedeng sumabog anumang oras. Bilang buwelta, agad na nagpaulan ng bomba ang United States laban sa mga barko at maliliit na sasakyang pandagat ng Iran na naglalagay ng mga mina sa lugar. Pero bakit nga ba kahit ang Amerika na may pinakamalakas na military sa mundo ay nahihirapang kontrolin ang sitwasyong ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang Strait of Hormuz ay isang maliit na daanan ng tubig sa pagitan ng Iran at Oman. Sa pinakamakitid na parte nito, nasa 33 kilometro lang ang lapad ng dagat. Pero ang mas malaking problema ay ang mismong shipping lanes o yung kalsada sa dagat na ginagamit ng mga dambuhalang oil tankers. Mas makitid pa ito kaysa sa kabuuan ng strait, kaya lahat ng barko ay napipilitang dumaan sa iisang ruta lang na madaling bantayan. Dahil dito, naging perpekto ang lugar para sa plano ng Iran na maglatag ng mga naval mines. Ito ang tinatawag nating asymmetric warfare o yung paggamit ng maliliit at murang armas para labanan ang isang higanting kalaban. Ayon sa mga military analysts, hindi kailangan ng Iran ng maraming bomba para guluhin ang mundo. Sa katunayan, ilang dosenang mina pa lang ang nailalagay nila pero sapat na ito para matakot ang mga kumpanya ng barko. Isa sa mga ginagamit nila ay ang Mayham Isa Naval Mine na gawa mismo sa Iran. Simple lang ang disenyo nito na parang bilog na bakal na may mga sungay sa paligid. Kapag ang isang barko ay sumagi sa isa sa mga sungay na ito, agad nasasabog ang mahigit 100 at 20 kilos na explosives sa loob nito. Sapat na ang lakas na iyon para butasin ang katawan ng kahit anong laki ng barko. Ang mga bombang ito ay nakakabit sa isang kadena na naka-anchor sa ilalim ng dagat, kaya nakalutang lang sila sa tamang lalim kung saan siguradong tatama ang mga dumadaang barko. Ang mas nakakatakot pa rito ay ang mga drifting mines o yung mga bombang hinahayaan lang lumutang at sumabay sa agos ng tubig. Dahil gumagalaw sila, hindi mo mahuhulaan kung nasaan sila, kaya mas lalong naging delikado ang biyahe. Pero ang pinakamahirap na part para sa US Navy ay kung paano matutukoy ang mga naglalagay ng bomba. Hindi kasi gumagamit ang Iran ng malalaking barkong pandigma. Sa halip, gumagamit sila ng mga ordinaryong bangka na mukhang pangingisda lang ang ginagawa. Sa gabi o madaling araw, lumalapit ang mga bangkang ito sa shipping lanes para ihulog ang mga mina at pagkatapos ay mabilis ding aalis. Sa dami ng maliliit na bangka sa Persian Gulf, halos imposibleng malaman kung sino ang tunay na mangingisda at sino ang kalaban. Ang pangunahing layunin ng Iran dito ay hindi naman ang sirain ang lahat ng barko, kundi ang manggulo o gumawa ng disruption. Kapag nalaman ng mga insurance companies na may banta ng bomba, agad na tumataas ang bayad sa insurance at tumitigil ang daloy ng kalakalan. Dahil sa takot, libu-libong barko ang nakatigil lang ngayon sa labas ng Strait of Hormuz habang naghihintay kung kailan magiging ligtas ang ruta. Dahil sa banta na ito sa pandaigdigang ekonomiya, agad na kumilos ang US Central Command o CENTCOM para bawiin ang kontrol sa Strait of Hormuz. Para sa Amerika, hindi lang ito simpleng away sa teritoryo. Ang lagusang ito ang nagsisilbing buhay ng kalakalan ng enerhiya sa buong mundo. Kapag tuluyang naharang ang daanang ito, asahan nyo na hihinto ang takbo ng ekonomiya ng maraming bansa sa loob lang ng ilang araw. Kaya naman ang utos ng Pentagon ay malinaw. Kailangang pigilan ang paglalagay ng mga mina bago pa maging huli ang lahat. Ang naging unang hakbang ng Amerika ay ang ubusin ang mga bangkang ginagamit ng Iran sa pagkakalat ng mga bomba.
Sa pamamagitan ng mga tinatawag na precision strikes, pinatunayan ng US Navy na nakabantay sila sa bawat galaw ng kalaban. Sa simula ng operasyon, 5 Iranian vessels na pinaghihinalaang nagkakabit ng mina ang agad na winasak. Ginamit ng Amerika ang kanilang mga carrier-based aircraft, mga long-range missiles at mga surveillance drones na walang tigil sa pagmomonitor mula sa itaas. Ang goal dito ay simple lang. Hindi naman kailangang ubusin ang buong Navy ng Iran. Sapat na nawasakin ang kanilang mga kagamitan at mga bangka para hindi na sila makapagdagdag pa ng mga mina sa tubig. Pero hindi doon nagtapos ang bakbakan. Sa loob lang ng 1 linggo, umakyat na sa mahigit 60 Iranian naval vessels ang naiulat na lumubog o nasira dahil sa opensiba ng Amerika. Kasama na rito ang kanilang mga fast attack crafts at mga patrol boats na mabilis sanang nakakalapit sa mga shipping lanes. Ang nakakabilib sa estratehiyang ito ng US ay ang pag-atake nila mula sa malayo o yung tinatawag na standoff distance. Ibig sabihin, hindi na kailangang lumapit ng mga barko ng Amerika sa mismong pampang ng Iran para lumaban. Sa ganitong paraan, naiiwasan nila ang mga missiles ng Iran na nakaabang sa kanilang mga baybayin habang unti-unting pinupulbos ang puwersa ng kalaban mula sa ligtas na distansya. Noong March 14, 2026, mas lalong naging seryoso ang sitwasyon ng bombahin ng Amerika ang mga military targets sa Kharg Island. Ang islang ito ay isang napakahalagang terminal ng langis para sa Iran. Ang mensahe ng Amerika ay direkta. Kung itutuloy nyo ang pagharang sa Strait of Hormuz, ay handa kaming wasakin ang pinakaimportanteng bahagi ng inyong maritime infrastructure. Pero sa kabila ng matinding pinsalang ito, nananatili pa ring paralisado ang kalakalan sa dagat. Sa katunayan, bumagsak ng mahigit 90% ang commercial shipping traffic sa lugar nitong kalagitnaan ng Marso. Takot pa ring pumasok ang mga higanting tanker dahil hindi nila alam kung gaano karaming bomba pa ang naiwan sa ilalim ng tubig. Sa puntong ito, makikita natin ang isang malupit na katotohanan sa digmaan. Mas madali kasing maglatag ng mga mina kaysa maglinis nito. Kahit sabihin nating ang US Navy ang pinakamalakas na puwersa sa buong mundo, na may mga aircraft carrier at advanced missile systems, may isang bagay naman na hindi nila basta makokontrol, ang heograpiya ng lugar. Ang Strait of Hormuz ay sadyang makipot at may 2 kalsada lang sa dagat, isang papasok at isang palabas. Dahil limitado ang espasyo, lahat ng dambuhalang tanker ay napipilitang dumaan sa iisang ruta kaya napakadaling targetin ng mga nakatagong bomba. Malaki rin ang bentahe ng lokasyon ng Iran dahil ang hilagang bahagi ng lagusan ay nasa loob mismo ng kanilang baybayin. Mula sa lupa, kaya nilang magpadala ng mga drone at missiles o kaya ay mga mabilis na bangka para mangharas ng mga barko anumang oras. Samantala, ang mga barko naman ng Amerika ay kailangang manggaling pa sa malalayong bus, kaya mas matagal ang response time nila kapag may bagong banta. Dagdag pa rito, ang paghahanap ng mga mina sa ilalim ng dagat ay parang paghahanap ng karayom sa gitna ng dayami. Kailangan pa itong isa-isahin gamit ang mga sonar at underwater drones. Kahit konting mina lang ang ilagay ng Iran, ay pwedeng abutin ito ng maraming araw bago masigurong ligtas na uli ang daan. Pero bakit ba tayo dapat mabahala rito? Simple lang, dahil ang Strait of Hormuz ang pangunahing ugat ng enerhiya sa buong mundo. Halos 20% ng langis na ginagamit sa mundo araw-araw ay dito dumadaan. Kapag nagkaroon ng krisis sa lagusang ito, parang hinigpitan tuloy ang daloy ng dugo sa ekonomiya ng lahat ng bansa. Kapag tumaas ang presyo ng langis dahil sa gulo rito, siguradong susunod na tataas ang pamasahe, presyo ng pagkain, at kuryente kahit nasaan ka pa. Hindi lang ito usaping militar sa pagitan ng Iran at Amerika dahil usapin rin ito ng ating kabuhayan. Ang labanan sa makitid na dagat na ito ay may epektong abot hanggang sa ating mga hapagkainan. Sa tingin nyo, sapat na kaya ang lakas ng Amerika para tuluyang protektahan ang ating supply ng langis? O sadyang masyadong malaki ang bentahe ng Iran sa sarili nilang teritoryo? Ano sa palagay nyo ang mangyayari sa presyo ng mga bilihin sa ating bansa kapag hindi agad natapos ang tensyong ito sa gitnang silangan?
Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.